Thank you for joining Newswatch Plus. I'm Tristan Udalo. Senator Win Gatchalian has been elected as acting Senate President and Senate President pro tempore after a quorum was declared with 12 senators present. This allows the chamber to take actions into its leadership crisis. Earlier, President Bongbong Marcos has called on senators to get back to work after a deadlock has paralyzed the upper chamber. Today's newsmaker, we have Palace Press Officer and Communications Undersecretary Claire Castro. Yuse Claire, thank you for your time and for this interview. My pleasure, Tristan. Maraming salamat. Yuse Claire, I want to start with the developments at the Senate. We have a new Senate leadership under Senator Win Gatchalian, who has been elected as acting Senate President and pro tempore. How does Malacanang view this leadership change? Hintayin na lang muna natin kung anong reaksyon ng Pangulo at ibibigay natin agad-agad kapag naibigay na sa atin ang reaksyon niya. But President Bongbong Marcos and you repeatedly said that Malacanang is willing to work with any Senate leader. Kumbaga po kahit sinong maging Senate President ay handa naman po ang Pangulo na makatrabaho ito. Tama ka dyan, Tristan. No? Ang Pangulo naman kasi kahit sino pa ang makasama niya, kung sino-sino mang mga liderato yan, ginagampanan lang ng Pangulo ang kanyang mandato bilang Pangulo. So, hindi kinikilala ng Pangulo kung anong kulay ka. Basta ang kulay ng Pangulo ay para sa Pilipinas at para sa mga Pilipino. Is the palace at all concerned na baka in your own words din po before ipapahid na naman sa Pangulo itong mga pagbabago sa liderato? Malamang, kasi wala naman silang ibang bukang bibig, kundi ang paninira at paninisilagi sa Pangulo. Pero sabi nga natin, hinihiling nila ay ang independence. Pero ilan ba ang miyembro ng Senado? Meron namang kanya-kanya yung pag-iisip at may kanya-kanya rin namang puso yan para sa mga Pilipino. So yung mga taong nais na magtrabaho para sa bayan ay wag din nilang pigilan. Earlier, President Marcos said that the Senate is in disarray or state of disorder. This is a strong word coming from a co-equal branch of the government. Siguro po what prompted the President to say that this is the current state of the Senate at this point? Nakita naman kasi ng Pangulo kung anong nangyari. Nabanggit nga niya, ang ehekutibo, ang judiciary ay nagtatrabaho. Hindi sila nag-a-absent. Kumbaga, ang trabaho nila para sa mga Pilipino, para sa bayan, hindi pansarili. So, ang nakikita kasi ngayon ng taong bayan, hindi nagtatrabaho, umabsent ang 2 araw sa session, at sinasabi nga nung kapwa nila mga senador, ito ay violation ng kanilang rules. Dahil kapag ikaw ay hindi mag-hold ng session, ay dapat nakukonsulta sa majority and minority. Pero dito, lumalabas, ayon na rin sa minority, ay parang sinasadya at sila lang ang nagdesisyon. At definitely, ito ay makakasira sa integridad ng Senado. Ang sabi nga natin, Tristan, ang ingay na to at ang gulo sa Senado, sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano, hindi lang iilan na maapektuhan dito, kundi buong bansa, pati ekonomiya, makakadagdag ito. So, tuloy ang nakikita natin, pang sarili lang at parang pangkaalyado lang at interest lang nila ang iniisip nila at hindi ang sambayan ng Pilipino. Are you optimistic that things will start to stabilize now under this new Senate leadership? Sabi natin, nasa leadership yan. Kung ang leader ay maayos, matino, hindi makasarili, hindi maghahari-harian, taong bayan ang iisipin, magtutuloy-tuloy na magiging maayos ito. You know, with the escape of Senator Bato de la Rosa, the gunshots or the gun incident at the Senate, and then the arrest of Senator Jinggoy Estrada, the walkout of the Senate minority, and then the no-show of the Senate majority, how would Malacanang characterize the leadership of Senator Alan Peter Cayetano? Well, siguro kahit hindi na sa akin manggaling, yung mga napupunan na lang ng mga karamihang Pilipino. Magulo. Makasarili. So yun yung nakikita nila. So they can refute that if they want. Pero yung kasi nakikita ng karamihan. Kasi dapat ang iniisip talaga kung ano ba ang pagsisilbi sa bayan. Pero dito nakikita natin, nagkaroon ng gulo, na nakalabas si Senator Bato sa Senado nang parang ganun lang. Wala lang. Parang wala nangyari. Ngayon, hindi na napag-uusapan. Hindi na nare-resolba. At ang mga law enforcers natin patuloy na naghahanap kay Senator Bato. Samantalang, kinuha nila ang custody nito, ang protective custody. Na dapat sila ang responsibilidad. Lalo na sa pamumuno ng Senator Alan Cayetano. Pero ano nangyari? Diba?
nawala nabaliwala yung pagtatrabaho at that time ng law enforcers na maisilbi sana ang warrant of arrest. Would you find it acceptable, ma'am? SP Cayetano speaking on Facebook Live, addressing issues instead of showing up in the Senate session nung time na huling 2 araw at ngayon, today, muntik na nga pong wala na namang maganap na session. Actually, kapwa naman senador niya, sabi, di ba, ang kapwa colleagues niya, yung kapwa mga senador, sasabi, wag sa Facebook, wag sa SOCMED. Kasi ang totoong pag-uusap at pagdidiskusyon ay dapat sa plenary session. So, ito ba ay ang pagharap ba at pagbibigay ng mensahe through SOCMED ay para makainggan niya ng taong bayan sa pamamagitan ng kanyang sariling naratibo? So, hindi dapat ganon. Kasi kung sariling naratibo niya yan, wala makaka-question sa kanya. Diba? Dapat may mag-question sa kanya. Kumbaga, matanong ang kanyang mga naisin, ang kanyang mga goals, ang reasons for all this alleged mess. So, hindi pwedeng sa SOCMED lang. Wala magtatanong sa kanya dyan. Before nga po pumasok yung issue ng pagpapalit ng liderato, ay isa rin sa pinaghahandaan dapat ay yung Blue Ribbon Committee hearing bukas para sa flood control. They have invited former Speaker Martin Romualdez and the 18 ex-Marines to participate in the probe. How credible will this be kung natuloy po? Hindi natin alam kung ano ang kanilang goal. Ang marami nagsasabi na gustong isabay sa impeachment trial. So, kung ano man yung goal nila, basta ang sa ehekutibo, ang nais lamang din natin ay ang katotohanan. So, kung ang mga tao na ito, ang mga resource persons na ito, ay katotohanan ang sasabihin at kumbaga, mapapanagot ang dapat na managot, hindi gawa-gawang kwento, hindi yung tumulong pa ang isang senador at ang dating miyembro ng Kongreso sa paggawa ng isang affidavit. So mahirap kasi kung ang taong ito, yung mga resource persons, ay gagawan lang ng salaysay ng mga taong obstructionist. So mahirap yun. Magkakaroon ng ibang naratibo at magugulo na naman ang isipan ng mga tao. And you have Senator Brodante Marcoleta saying in the Facebook Live video of Senator Cayetano na dapat walang kukurap doon sa gagawin nilang investigasyon dahil pilit daw pong inililihis yung issue at pinagtatakpan itong flood control controversy. Ano po ang response dito ng Malacanang? Ito lang sa atin, no? Ayokong bigyan ng anumang opinyon yung sinabi ni Senator Marcoleta kasi kung yan ang paniniwala niya. Pero syempre, bilang abogado, at abogado rin naman si Senator Marcoleta, kung totoo namang may ebidensya ito, hindi naman dapat ito harangin. Pero kung may ebidensya ito, dapat gumawa na ng ebidensya, or rather, gumawa na ng affidavit, gumawa na ng salaysay, ilakip na lahat, i-attach na lahat yung kanilang mga ebidensya, mga documents, o may mga pictures man yan, lahat na ng ebidensya, ipasok na nila dyan, and then isampa na nila sa ombudsman or sa DOJ, depende kung sino yung sasampahan nila ng kaso. So hindi for me, hindi naman kailangan na magkaroon pa ng isang probe muli patungkol dito dahil umaandar naman yung ombudsman, nagtatrabaho ang ombudsman, nagtatrabaho ang DOJ. So ibigay lang nila lahat ang dokumento, siguraduhin lang nila na may sarili lang silang kopya. 'Di ba? At i-push nila itong mga kasong ito hindi sa pamamagitan lamang ng isang Senate hearing muli. 'Di ba? Kasi kung sigurado naman sila sa kanilang mga ebidensya, go ahead, they already file a case. File the case na, stop na the investigation, file the case. But do you find it difficult to reconcile, Yusa Claire? Kasi they're pushing for the flood control probe, pero nung meron ng report, ang Blue Ribbon Committee, headed by Senator Ping Lacson at that time, ayaw naman po nilang pumirma. Kasi ayaw nila yun. Kasi yung mga nakita ni Senator Lacson ay base sa mga ebidensyang nakalap niya. Pero lumalabas kasi yung iba doon, di umano, yung iba ay kaalyado. Diba? Mga kaalyado nila na ayaw nila sigurong makasuhan. At ibang tao ang gusto nilang ipitin. So yun lang yung nakikita natin. Meron kasi silang sariling naratibo. Kaya sabi nga natin, may pinagbibintangan silang mastermind, then go ahead, file the case. Kompleto na kayo na ebidensya with all the 18 ex-Marines or former Marines. Go ahead, file the case. Yun na yun, para umandar na.
The presidential sister and Senator Amy Marcos said that tuloy-tuloy naman po ang kanilang pagtatrabaho at in fact nga, isa rin sa pinaghahandaan niya dapat ay yung Blue Ribbon Committee probe. Ano pong response niyo sa naging pahayag ni Senator Amy? Yun lang naman yun eh. Doon lang naman din na alarma ang taong bayan. Pati na ang Pangulo. 2 araw na walang session dahil di umanong boycott, pang sariling intensyon, pang sariling interes. Paano yung mga iba daw na naghihintay ng mga bills o resolutions na dapat na pag-usapan sa session? So, ang kailangan talaga ngayon natin, lahat sana nagtatrabaho. Huwag sila masanay ng pagbabakasyon o dahil lang sa kanilang pagtatantrums, hindi sila gagawa ng kanilang trabaho. Unfair yan sa taong bayan. Okay. Yusek Claire, I just want to ask this kasi sinabi din po to ni Senator Cayetano sa kanyang Facebook Live na iniintay niya daw naman po yung LEDAC bills from the Malacanang and then hindi pa raw po prepared kasi kung meron daw po, uunahin naman daw po nila. Meron bang delay on the part of Malacanang dito pagdating sa priority bills or hindi talaga makausad kasi magulo yung nangyayari or dahil po sa nangyayari sa Senado? Sa atin, no, ang Pangulo kasi tutok to sa trabaho. Alam naman natin. Alam din naman natin kung ano na yung mga priority bills niya. Ang hindi natin alam kung tutok ba, focus ba ang Senado sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano sa kanilang trabaho. Kasi nga naghihintay yung minority, 2 araw, tapos wala naman sila. At mukhang ininggan niya pa na mag-boycott. Yun ang word na ginagamit, so I will just use the same word, binoycott. So, paano sila makakapag-concentrate kung magbo-boycott lang sila dahil sa pansarili nilang interes? So, sabi nga natin, unfair to. Yusek Claire, allow me to shift to a different topic. You have Vice President Sara Duterte expressing concern over what is happening to the Senate, and she even said that the administration is bent on silencing the opposition, considering it a threat to the country's democracy. How do you respond to the claims made by Vice President Duterte? Kung iisa-isahin mo yung sinabi ng Vice Presidente, it's very concerning, very alarming. Bakit? Yung mga kaalyado niya, nakakasuhan, hindi dahil nagplanta ng ebidensya. Nakakasuhan dahil may mga ebidensya. Mayroong nagtuturo. Again, hindi tayo magpi-prejudge dito. Hindi natin sinasabi na sila ay talagang may kasalanan na dahil hindi tayo ang judge, hindi tayo ang justice. So, but still, kung sila ay nasasangkot, sila ay naituturo, hindi ba mas maganda bilang isang public servant na hayaan mo na umandar ang hustisya kung sila ay makakapagbigay ng ebidensya para ilinisin ang kanilang pangalan? Mas magandang ipakita nila sa taong bayan na sila ay walang kasalanan. Pero ngayon pa lang, marami ang nais na papanagot ang Pangulo. Basta may basihan, may due process, hindi parang ala EJK yan dati. Dapat proseso. Yan ang nais ng Pangulo. Pero sa mensahe ng Vice Presidente, nililinis niya na ang karamihan sa mga obstructionists, sa mga opposition, na nasasangkot sa mga anomalya. Ito naman ay nung nakaraang taon pa nababanggit kahit na nung nagkaroon ng pag-iimbestiga sa Senado at sa House, nababanggit na itong mga pangalan to. So hindi kailangan manggaling sa isang Vice Presidente ang paglilinis sa mga di umanong sangkot na to at sasabihin na pamumulitika lamang ang pagdidemanda sa kanila. Ang taong bayan naghihintay na mapanagot ang dapat na mapanagot. So, kung magmumula kay Vice Presidente, sasabihin niya na ito ay pamumulitika para tumahimik sila. So, lahat na lang ng may sala, gagawin mag-ingay laban sa Pangulo at laban sa administrasyon para kapag sila'y naimbestigahan, ang gagamitin na lang naman nilang depensa ay political persecution. At iyan ang ginagawa ng Vice Presidente patungkol sa kanyang impeachment trial. Wala siyang itinanggi na anumang akusasyon laban sa kanya. Hindi niya dininay outright ang mga akusasyon sa kanya. Kung hindi, siya ay nag-rely sa mga mere technicalities na kung saan daw fishing expedition, hindi tama ang pagsasagawa ng hearing sa House Committee on Justice. So, pero wala tayong nadinig ng anumang ebidensya
na magpapatunay sa kanya na siya ay malinis or magsasabi na lahat ng bintang sa kanya ay mali. Wala siyang dininay. Ang taong bayan naghihintay. Ano ba ang totoo? Huwag gamitin ang mere technicalities. Naghihintay ang tao sa accountability, transparency, na sabi niya ay sinususog niya nung siya ay nasa The Hague. Binanggit niya yan. Pero bakit ngayon, Vice Presidente, parang hindi na nag-a-advocacy ng transparency and accountability? Parang baliktad sa kanyang mga sinasabi. And last na lang po, doon sa sinabi niya rin, good governance does not require the elimination of opposition. Democracy works best when there is a healthy opposition that is free to question. So yung issue po of democracy inire-raise din ni Vice President Sara Duterte. Anong komento niyo po doon? Sobra-sobra nga ang kalayaan, sobra-sobra ang pagpapakita na ang taong bayan ay merong demokrasyang nararamdaman, hindi tulad ng nakaraang administrasyon. Tignan nyo ang sobrang paninira sa Pangulo. Maliban lamang kung ang paninirang ito ay maaari ng mag-level up sa isang inciting to sedition o kaya spreading fake news. Yan ay lumalabag na sa batas. Pero kung kayo ay tamang kritiko lamang at nagbibigay lang kayo ng sentimiento, yan ay pinakikinggan ng Pangulo. Hindi tulad ng nakaraan. Gumagawa ng ebidensya, nagpaplanta ng ebidensya, gumagawa ng intriga, nagpapakulong. Ang Pangulo ay hindi ganyan. Kung may ebidensya, doon lamang tayo sa ebidensya. Pero kung tamang kritiko lamang at nagbibigay ng hinaing, ang sentimiento, at hindi nag-i-incite to sedition, rebellion, spreading fake news, hindi po yan magiging problema sa administrasyon na ito. So, hindi po totoo na wala tayong nararamdamang demokrasya. Napakalawig po na ibinibigay na kalayaan ng Pangulo at ng administrasyon na ito. Hindi po nga sumasagot, sabi nga ng Pangulo sa kapihan doon sa Japan kung saan kaharap niya ang mga media, na wala siyang inatake, wala siyang sinira ang anumang political party or group. Ang political hit ay nanggagaling sa mga obstructionist, hindi sa kanya. So sino ba ang mga sino ba yung mga nagpapainit ng sitwasyon dahil sa mga fake news? Hindi ba nanggagaling sa kampo ni Vice Presidente? Claire, do you find it questionable that the Vice President is talking about democracy? Parang wala siyang moral ascendancy to talk about that. In another statement, the Vice President also openly expressed her support to expelled Congressman Kiko Barzaga. Sabi niya po, hindi naman involved si Barzaga sa korupsyon, sa mga mali-maletang ibinibigay sa mga politiko. How do you read ito pong pagpapahayag ni VP Duterte ng support kay Congressman Barzaga, who is also a known vocal critic of the administration? Unang-una, kaya may ethics committee kasi para, ma-monitor nila, makita din nila ang mga actuation or mga galaw ng mga miyembro nila. Kaya nga nandiyan ang ethics committee, 'di ba? Kung ito sinasabi niyang Vice Presidente, tanungin natin, nababasa ba niya lahat yung post ni Kiko Barzaga? Kung nababasa niya lahat ang post ni Kiko Barzaga, ang tanungin natin sa Vice Presidente, Vice Presidente, yung bang lahat ng post ni Kiko Barzaga ay inaayunan mo? Lahat ba ng post ni Kiko Barzaga ay may katotohanan? Kasi kung ito ay tinotolerate mo at ang mga sinasabi niya pala ay fake news, ay para ka nag-tolerate ng isang fake news peddler. So kung ikaw ay nagtotolerate na isang fake news peddler, so ikaw ay kasabwat sa pag-spread ng fake news. What is Malacanang's hope and expectations now that there's a change in Senate leadership? Sa palagay po ba ng palasyo ay magtutuloy-tuloy na ang pagtatrabaho? Sana ang hope natin, of course, magtrabaho sila talaga para sa bayan, hindi sa pansarili, hindi para iligtas ang sino man. Ang isipin lang nila, nagtatrabaho tayo lahat dito, public servants tayo dito, hindi para kanino man, kundi para sa bayan. Kasi ang dami talagang bills na pending, tapos ito yung makakaapekto sa mga karapatan ng iba nating mga kababayan na umaasa rin sa tulong, ayuda ng gobyerno. So sana magtuloy-tuloy na po ito. Sana wag maging makasarili
at huwag maghari-harian. Yun lang po ang mensahe natin. Maraming salamat, Communications Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro. Yusek Claire, thank you for your time and for joining us in this interview. Maraming salamat, Tristan, at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyong program.